Amen. Dapat may pananampalataya po tayo habang bumabati tayo. Amen. That's the difference kapag po tayo ay may matindi at malalim na relasyon kay God. Ang ating pong pananampalataya ay tunay na mabisa. Amen? Ayan, meron po ako nakitang mga taga-Maine. Ayan, and even si Pastor Ludi, okay, na dating nasa Canada. Ngayon po ay kasama natin ngayon dito sa ating panambahan ni J1 Mandaluyong. Welcome po. At kami po ay nabisita po ng ating mga taga-Maine. Ayan, glory to God. And we also have J1 Quezon. Hindi ko man natanong yung pangalan, Iha. Welcome. And looking forward na makasama ka namin sa mga susunod nating mga services. Amen. Ang ating pong RB, kamusta na po? Hello? Ayan. Yan ang trademark po ng ating outreach in RB. RB stands for Rojas Boulevard. Ang mga anointed po nating kapatid ng Rojas Boulevard at ang ating pong Santol ay andyan po ba? Ang live group ni... Ayun! Ang mga taga-Santol and the youth. Ayan. Glory to God. Sino po excited ngayong umagang ito? Na tumanggap pa ng mas matitindi pang pagpapala sa ating Panginoon. Sabihan mo ang katabi mo, yang nasa kaliwat kanan mo, tatanggap ka ngayong araw na ito ng mas matindi kaysa kahapon. Amen. Sino po naniniwala na ang buhay natin ay laging paangat ng paangat, pabuti ng pabuti, payos ng payos, pabanal ng pabanal, payaman ng payaman. Amen. Panghawakan po natin yan. Amen. Sige po, let us quote our covenant tool in Book of Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has set me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the anointed one. Pwede ba nating palakpakan ang dakilang pangalan natin, Panginoong Jesus? Come on! All glory belongs to God in Christ Jesus our Lord. Sige po ang ating J1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Sabay-sabay po natin panghawakan na may pananampalataya, ako yon. Yung may pananampalataya po, ako yon. Sabihan mo muli yung katabi mo, ikaw yon, huwag kang magduda. Amen? Doon pa lang sa number 1, dapat makapture na po tayo na tayo pagpapala ng Diyos. Meaning, kung tayo pagpapala ng Diyos, tayo tagapagmana ng pagpapala ng Diyos. Amen? Dahil ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito is about power, and even ito pong month ng April is about power, signs, and miracle. Amen? Pag-uusapan naman po natin yung kapangyarihan ng isang believer. Pakikilabas ng ating, ayan, yun na pala ang ating title, Power of a Believer. Sabay-sabay po nating basahin. Power of a Believer. Tayo po'y may taglay na kapangyarihan. May taglay tayong lakas. Kaya yung katabi mo, magugulat ka na lang. Marami ang napapalaya through her life or through his life pag siya'y nagpipray. Sige po, sandali tayo mag-pray. Let us entrust this message sa ating Panginoon. Abba Father, salamat muli ngayong umagang ito for giving us a life and even the strength that comes from you. Cleanse us, O God, purify our hearts and even our thoughts. Kaya mo, Panginoon, na ang aming buhay ay maging daluyan lamang ng iyong dakilang kapangyarihan. Capture us by your love. Allow us, O God, na patuloy na makadaloy sa kaunawang nagmumula sa iyo. Anoint my lips and even the ears of the hearer. Patuloy mo rin pagpalain. This we ask and pray. In Jesus' name, amen and amen. Sino pong naniniwala na siya ay may kapangyarihan mula sa Panginoon? Makikitaas po ng kamay. Yung may pananampalataya at medyo kahit nagdududa ka, magtaas ka pa rin ng kamay. Sign pa rin ito ng pagsuko natin kay Lord. Amen?
Bakit mahalaga po ng ating mga kamay na itaas natin? Kasi this is a sign of pag-surrender natin kay Lord, pagsamba natin kay Lord. Kaya nga po sa halimbawa na ipinakita ng Panginoon sa buhay ni Moses, of all the illustration na pwedeng magbigay ng hudyat, ng tagumpay ng mga Israelite, bakit naman yung pagtataas ng kamay ni Moses ang ginawang halimbawa ng Lord? Naisip po ba natin yon, time na yon ng Old Testament? Na tinutulungan siya ni Aaron pag nangangawit na siya sa kanyang pagtataas ng kamay. Di ba? At every time na magtaas ng kamay, nagtatagumpay. Ganon din po sa atin. Kaya let us exercise a lifestyle na laging nagtataas ng kamay at nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Lalo kung may kabigat at may problema, the more po nating itaas ang ating mga kamay. Amen. May kisabi, may power ka. Hindi nga lang kilikili power. Amen? Hallelujah! Tingnan po natin ang buhay ni Apostol Pablo. Gaano makaka-create po ng impact si Apostol Pablo sa ating buhay? Sa aklat po ng Romans chapter 15, verse 18 to 19, sabi po dito, "Yet I dare not boast about anything except my Christ has done through me, bringing the Gentile to God by the message and by the way I work among them. They were convinced by the power of miraculous signs and wonders and by the power of God's Spirit. In this way, I have fully presented the good news of Christ from Jerusalem and all the way to Illyricum." Ang Diyos po magpapala ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Sino po naka-observe doon kung gaano ka-humble si Paul? Sabi niya, "Yet I dare not boast." Hindi po nagmamalaki si Apostol Pablo during the time ng paggamit ng kanyang buhay ng Lord habang sinishare niya ang gospel. Kaya kung bakit patuloy siyang inaangat at itinataas ng Panginoon. Ang susi pala para tayo samahan ng kapangyarihan ng Lord ay makikita na agad natin sa buhay ni Apostol Pablo. Laging nagpapakumbaba. Kaya bawal po sa atin ang iti-take natin ang anumang glory or victory na hindi po natin ibinibigay kay Lord. Tulad ni Apostol Pablo po, malinaw na makikita natin yung kanyang intention to share the good news sa mga Gentiles. Ang mga Gentiles po sa ating panahon ay tayo, yung mga unbeliever. Dahil wala lang po ang kategoring binanggit sa Biblia, believer, non-believer. The unbeliever tayo po yon. Kahit anong lahi ka, basta hindi ka naniniwala kay Jesus, you are considered Gentiles. May kisabi Gentiles. Malinaw na po. Kapag believer, ikaw ay kapamilya ni Jesus. Ganun lang po yung kadaling maunawahan. Ngayon, mapapansin po natin dito, yung nilinaw ng Lord sa buhay ni Apostol Pablo, the work that he done, yung kanyang na-accomplish, yung kanyang patuloy na nilalakaran, at hindi siya nagsawa to present himself. Yung word fully, may sabi fully, buong buo, walang reservation. Naglilingkod na ang laging si Lord ang priority. Sino pong masasabi niya sa kanyang sarili siya ay naglilingkod na by the way we worship the Lord over this congregation? Sa church na meron tayo. Kailangan maging malinaw po tayo doon sa idea yon. Lahat tayo, kahit wala ka pang involvement na ministry, hindi ka pa nagla-life group, wala ka pang ginagawa, only you are just sitting there sa upuan na yan, you are serving the Lord by listening. Amen? Napakaraming tao sa labas pero hindi makuhang magbigay ng attention para makinig sa salita ng Diyos. And now we are here, we are blessed, kasi ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, ang ministry ng lahat na nagsisimulang believer ay pakikinig muna. Amen? Sino po dito mag-iisang taon nang nakikinig kay Lord? Or more than a year na? Diba? Marami na sa ating mga karanasan. Amen? Merong dekada na. Ngayon, kung si Pablo nangusap na nais niyang i-share ang gospel, dapat meron po tayong united heart and mind. Nung nakakilala ka sa Panginoon, dapat ito na ang heartbeat mo. Ma-share ko ang mabuting balita sa aking pamilya. Amen?
Sino po nakakapag-share na sa kanyang pamilya ng kabutihan ng Lord? Ano ang na-share na natin? Ako'y bumabait na. Pwede ba yun? Paano kukontrahin ka? Tunay? Diba? Kailangan sila po makakita ng kabaitan natin. Sila ang maka-observe ng pagbabago natin. And through it, nakita ang pagbabago, sila na mismo ang magiging curious. Saan ba pumupunta si brother at si sister? Ba't parang dating mainitin ang ulo nito, magagalitin, ngayon ay maamo na parate. Hindi na nga siya nagagalit. Di ba? Kaya ang Diyos ang gumagawa ng power sa buhay nating lahat. Kaya number 1 point po natin, sabay-sabay po nating basahin. Number 1 point, being consistently transformed every day. Meaning, mahalaga po yung pagbabago araw-araw. Sino po dito nag-attempt na mag-stop ng bisyo ng sigarilyo? Alak, sama ng babae, sugal, name it. Pati na rin yung mga online games. Nag-attempt, nakarinig ng salita ng Diyos. Pinukaw ng Lord ang kanyang kaisipan at kanyang damdamin. Nag-attempt. Lord, gusto ko na talaga magbago. Damang-dama ko na yung pagkilos mo. Naging successful ka sa unang buwan. Ay, thank you, Lord. Successful ako ngayong buwan na to. I will celebrate a month of victory. Sinong ganon? Nagsi-celebrate ng victory. Then, the following month, ayan na, ang tropa. Yung iyong laging kasama sa dati mong buhay. Di ba? Ngayon, yung kapangyarihang tinanggap mo, habang sila ay lumalapit sa iyo at habang nai-engage ka sa kanila, yun na yung moment na yung kapangyarihan within you ay namamatay. Kasi nahihikayat ka na. Di ba? Sige, sasama na yan. Sige lang, konting-konti na lang, sasama na yan. Di ba? Hanggang sa sumama ka ng muli at again, balik ka na naman sa dating buhay. Kaya mahalagang makita po natin yung pagiging consistent ng pagbabago. Kasi kung hindi magiging consistent ang ating pagbabago, merong intervention po ng ating lakas. Ulitin ko, kapag hindi consistent ang transformed life, human effort ang nag-i-intervene sa pagbabago. Lakas mo yung kumikilos. Kaya laging nagkakaroon ng failure at the end or even at the middle of the process. Kasi yung pagbabago at kapangyarihan na ino-offer ng Lord, hindi nakasalalay lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil nag-iisip ka pa rin, kaya mo. Kaya ko to. Amen? And then there are times, nagkakaroon tayo ng desire, sana magbago na yung taong ito, yung minamahal mo, sana magbago na siya. Panay ang paalala, panay ang sermon somehow, panay ang kulit, para may tuwid ang buhay ng isang taong yun. Then again, bakit hindi nagiging successful? Why? May human intervention, human effort, human skills. Pero hindi ko po sinasabing masama yun, ha? Pwede po nating magamit. Pero wag po tayong magre-rely sa ating sariling lakas. Amen? Kasi kapag nag-rely po tayo sa ating sariling lakas, yung pagiging consistent naman ng tulong ng kapangyarihan ng Diyos para dumaloy sa iyo sa akin, nahihinder. Why? Kasi ikaw na ang kumikilos. Alam niyo po, ang ginagamit kong word pagka talaga may nauulit sa aking buhay na kamalian or pagkakasala, I always use this word, Lord, pasaklolo. Lord, saklolohan mo ko. Kasi yung word na saklolo, ito'y bingit na ng kamatayan. Any moment, pwede ka nang malunod. Kasi ako po'y nakaranas dati noong ako ay elementary, tumalon ako sa bangka. Akala ko mababaw po yung tubig. Sa dagat po yun. Malalim pala. Ang pakiramdam po pala ng nalulunod ay any moment, pwede ka nang mamatay. Kaya, kung papansinin po natin, yung power of a believer kailangan magsimula inwardly. Kaya yung human intervention natin, yung skills natin, lalo kung may achievement ka, marami kang napatunayan, marami kang nabiling property, maaari. Marami kang na-accomplish sa buhay,
somehow, kapag hindi tayo naging watchful, yung power of God within you, maaaring maapektuhan. Kasi hindi ka na magre-rely kay Lord. Yes, they are useful sa kingdom. Lahat ng ating na-acquired na success, lalo't higit kung ikaw ay in love kay Lord. Ang mga in love po kay Lord, talagang tayo'y mga mabuting Pag daw tayo in love kay Lord, tayo mabuting tiwala lamang ng Diyos. Hindi natin asset at property ang meron tayo, even ng ating buhay. Pahiram. Kaya kailangan maging consistent po yung transformed life in a way na kapag yung ating sariling lakas ang kumikilos na sa anumang sitwasyon ng buhay, maaari po tayong bumalik muli sa dati nating pagkatao. Marami na po ako nakausap na mga nag-a-attempt magbago sa mga bisyo, magbago sa kanyang character, pero lagi nagkakaroon ng failure kasi nanangan sa sarili. Makikisabi sa iyong katabi, magtiwala lang kay Lord. Amen. Ano po yung verse natin? Romans chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa mamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Then, upang manawa ninyo ang kaloob ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Sino po dito ang prayer ay nakapattern na kapag nag-pray siya kay Lord, sa unahan ng prayer, maganap ang kalooban mo, O Panginoon. Then at the middle, meron na rin, Lord, kalooban mo pa rin na masunod kahit meron akong gusto. Bandang dulo, Lord, kahit masakit sa akin, kung hindi mo kalooban, tatanggapin ko. Diba? When we are under the influence of God's transformed life, laging merong kalooban ng Diyos na manghihimasok. Sino po ditong sanay mapanghimasukan ng kanyang buhay? Di ba hindi tayo sanay mapanghimasukan ng ating buhay? Yung mapakelman ka sa iyong desisyon, mapakelman ka sa ginagawa mo. Di ba? Ang nature ng tao kapag ikaw ay napapakelman, umiinit ang ulo. Bakit? Marunong ka pa ba sa akin? Diba? Pero sa Panginoon, kapag nailap ka na kay Lord, willing ka nang magpabago. Willing ka nang tumanggap ng transformed life. Diba? Kaya nga nakakagulat, even tayo minsan, nagugulat tayo sa ating mga sarili, akala mo nagbago ka na, pero dumating yung pagsubok, hala, bakit nasabi ko yun? Di ba? Hala, ba't nag-react ako ng ganun? Kasi, merong nagkulang sa atin. Ano yun? Nagkulang tayo ng connection kay Lord. Hindi natin napaparangalan si Lord. Amen? Kaya nga po, ang ating buhay, kailangan na po nating tanggapin, hindi tayo belong sa mundong ito. Huwag na po tayong mag-effort na i-recognize tayo ng mundong ginagalawan natin. Dahil tayo po'y believer, iba talaga po ang tingin ng mga unbeliever sa atin. Tayo po'y unique. Amen? Kakaiba po ang ating mga pananampalataya. At kung tayo po'y nakakatayo na ng may buong tapang at paninindigan sa Panginoon, ibig sabihin, nakakapture na po tayo ng dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kaya malinaw na dapat maunawaan natin po ang kalooban ng Diyos bawat araw. Ano ang kalooban ng Diyos pag rest day? Ano ang kalooban ng Diyos? Madaling ma-identify. Pag rest day, we should stay and have fellowship with our King. Yun ang kalooban ng Diyos. Tama ba? Nagkakaisa ba tayo dito? Church, can I hear amen on that? Di ba? Madaling maunawaan ang kalooban ng Diyos. Hindi mahirap maging matatag. Hindi mahirap maging malakas. Kailangan mo lang dumaloy. Makikisabi, daloy lang. Paano ba pag nadaloy sa kalooban ng Diyos? Kahit tinatamad kang mag-church, kahit hindi ka pa nakaligo, daloy. Daloy, papunta sa church. Kahit hindi nakapaghilamos. Wala naman siguro nag-church dito, hindi naghilamos, ano? Yeah? Lahat naman bagong ligo, ano? Di ba? Pag sinabing daloy sa kalooban ng Diyos, kahit may hirap ng kalooban, kahit contradicting ang iniisip mo, that's a transformed process.
nababago ng tayo ng isipan. Amen? Kaya number one po na kailangan nating ma-recognize sa ating buhay, huwag mong biguin ang linggo mo na yung isang araw na hinihingi ng Lord na ibigay natin. Which is, how many days that God allow us to be blessed? 6 days. God prosper us in 6 days. And on the day of rest with the Lord, God will increase us greater than the 6 days. Ito po ang namamali ang marami. Gusto ko maging malinaw sa iyo sa akin. Akala nananakawan kapag yung araw ng trabaho ay nalilibanan. Which is sinabi ng Lord, the most blessed day is rest day. Sa lahat ng araw na ginawa ng Diyos, nilinaw niya, ang pinagpapala niyang araw ay namamahinga siyang kasama ang kanyang nilikha. Tayo yon. Kaya hindi tayo nananakawan kung lumibang ka man. Ng araw ng linggo, kung natapat na mayroon kang overtime. Ito po, lagi ko sinasuggest, especially sa mga nag-work ng may Sunday. There are many options. Tons of options. Pwede kang pumili ng walang Sunday at Saturday. Pwede tayong pumili. God can give us the desire of our heart kung tatayuan lang natin. Kasi doon pa lang sa araw ng rest day, kung may battle ka na agad, paano yung transformed life? Kung doon pa lang sa Sunday, may labanan na. Hindi mo na kayang ibigay yung Sunday. Why compromise? Kasi yung araw na dapat para sa Kanya ay hindi natin napapriority. Pwede tayong pumili. And there are some of the APs na nakamove na po rito, nagkaroon ng transformed life, na talagang nagre-rejoice ngayon dahil Saturday, Sunday, hindi po sila committed sa work. They are enjoying the fellowship with our King, with our brethren. Amen? Kaya ang transformed life magsisimula sa pinaka-basic, and it is included in the Ten Commandments. Diba? Ngilin natin or i-treasure natin ang araw ng pamamahinga at sambahin natin ang Lord. Kaya the moment wala ka sa araw ng rest day, yung 6 na araw na nagsumikap ka, nag-work ka with all your overtime, maaaring pagdating ng linggo dahil hindi ka nakakadalo for several Sundays, minsan nawawala na tayo ng focus. Nawawala na tayo ng strength. Napapagod na tayo. Di ba? Dahil doon pa lang sa pinaka-foundation para tayo magkaroon ng transformed life, meron na agad issue. Kaya I encourage everyone, please, we can ask the Lord to bless us to work Monday to Friday. Kung meron mang work ng Saturday, at least hanggang Saturday. Pero yung Sunday naman, i-treasure natin. Why? Kasi ang hari ang kasama natin. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Kaya ang himala po ay nagsisimula kailangan sa loob. Nang sa ganon, daluyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. At dapat makita po natin ang difference natin that we are not hooked sa pattern of this world. Ano yung pattern of this world? Minsan, ginagawa nating light. Just to be part of the world. Yung bang parang walang big deal. Pero then again, hindi po ako nagbibigay ng personal opinion about sa mga ginagawa sa mundong ito. Pero ask the Holy Spirit. Tanungin natin ang Banal na Espiritu. Kasi maaaring yung sabihin ko, dahil magkaiba tayo ng stand, maging burden pa sa'yo. Di ba? Kailangan magkaroon tayo ng personal dealing kay Lord. May Holy Spirit tayo na pwede nating sanggunian. Andyan ang Panginoong Hesus na pwede nating lapitan. Kaya kailangan maging malinaw muna po sa atin yung Sunday is our day of charging. Makikisabi, day of charging. Di ba? Kailangan nating magpa-charge kay Lord. Ako po, habang nadadagdagan ng edad, nakikita ko po ang buhay ko, paiksi ng paiksi. At nag-iiba na rin po yung lakas. At nakikita ko po ang mundo, nakakapagod po talaga. Kumari, ikaw ay driver ng jeep. Gising ka sa umaga, kulang ang
nabigay na budget kay Mrs., magrereklamo si Mrs., kulang ang baon sa anak, babiyahe ka uli. May makakaaway na pasahero, uuwi na ganito ang kita. Cycle of that perish. Yung cycle na mamamatay. Di ba? Bakit mindful tayo sa mga bagay na hanggang dito lang? Kaya transform life, a power of a believer, kailangan masimulan po natin yung foundation of our mind. Matibay. Kasi ang mundong ito, yun na po ang takbo niyan. Alam niyo po ba ang mundo, ang kanilang team? Busy. Yes, the world is always busy. Lagi nagmamadali, ayaw maabala. Gusto lagi ng overflow. Kaya naman din ng Lord yun, di ba? Kaya din ng Lord magpa-overflow sa atin, di ba? Kaya dito natin, tagpuin si Lord. Amen? Sino po na-inlove kay Lord every Sunday service? Yung talaga kinukumpuni ng Lord ang kanyang puso. Binabago ang mindset. Yeah? Ang sarap po ng ganon, na si Lord yung nangunguna. Amen. Pasanin po natin yung yung nasa baba. Sabi dyan, we must unlearn. The word unlearn. We must unlearn the things we know and the culture we used to live. Tayo po ay may mga pinagmulang kultura. Di ba? May mga paniniwala tayong magkakaiba. Pero sa harapan ng Diyos, kailangang matutunan po natin i-unlearn lahat ng alam natin, mabago. Di ba sabi ng Lord, ang ginagamit niya ay bagong vessel. Ang bagong wine, hindi nilalagay sa lumang sisid lang. Kailangan bago. Nang sa ganun, para hindi masira. Ganon din po sa atin, kailangan magkaroon tayo ng renewed mind. Ano yung kinasanayan natin? Meron pa ditong nabubuhay sa pamahiin. Di ba, may mga pamahiin. Habang kumakain, nagmamadali si kuya, teka muna, huwag ka muna ngalis, sigot ko muna ang plato. Gawin ko muna ang manubela. Anong connect? Iniisip ko yung mga pamahiin Tapos, bawal daw magwali sa gabi. Hindi man ako mabigyan ng straight answer na aking mga magulang. Bakit ba ayaw magwali sa gabi? Lalo pag may patay. Ang daming pamahiin. Kakoy, paano ba ito? Pero salamat may Panginoon. Amen? Na nag-aalis ng doubt. Alam niyo po, sa mga batang masyadong matanong, ay gulong-gulong isipan nila kasi hindi nila ma-explain ng magulang. Hindi ma-explain ng mga matatanda. Di sila pinaprocess nila yung mga bagay na wala namang explanation talaga. Di ba? We contribute doubts. Kaya ang Lord, automatic, ako lang ang iyong mahalin, ako lang ang iyong sambahin, and everything in your life will prosper. Amen? Yeah? Kaya we need to accept na yung lahat ng alam natin, kapag gusto na natin talagang lumalim kay Lord, lilimutin natin yon. At saka yung kultura na kasanayan natin, talagang tatalikuran natin ito. Amen? In 2 Corinthians chapter 3, verse 14 to 15, andyan pa ba kayo, church? Sabi dito, but the people's mind were hardened. And to this day, whenever the old covenant is being read, the same veil covered their minds, so they cannot understand the truth. And this veil can be removed only by believing in Christ. Yes, even today, when they read Moses' writings, their hearts are covered with that veil, and they do not understand. Magbibigay lang po ako ng short background sa kwentong ito na shinare ni Apostol Pablo. Ito po yung time ni Moses. During his 40 days and 40 nights na siya ay nakikipagniig sa Panginoon, nagniningning ang kanyang mukha ng glory ng Diyos. Kaya he needs to cover a veil sa kanyang mukha nang sa ganoon yung mga Israelites, ang kanyang mga kababayan ay hindi masilaw at hindi matakot. Yun po yung illustration. Pero ang meaning po talaga nito, ang symbol po nito ay yung pagdating ni Christ, yung New Covenant, which is the New Testament, hindi ito na-welcome ng mga Israelites, ng mga Jew. Ang pinaniniwalaan nila ay ang law. Kaya,
naka-harden ang puso nila, matigas ang puso nila, tanggapin ang New Covenant through our Lord Jesus. Ngayon, sa ating buhay, ano pa ba yung matigas sa atin? Let me check everyone. Kayo nakakalan sa inyong sarili. Ano ba ang pinakamatigas pa sa inyo na hindi nyo kayang isuko kay Lord? Yung talagang inilalaban nyo pa. Yung bang tipong ikinakatwiran pa. Yung tipo bang, hanggat walang preba, hindi ako papayag. Hindi ako susunod. Yeah? Ano ba yung mga yan na nagpapatigas sa ating mga puso? We need to evaluate in every Sunday service, ma-check po natin itong mga ito. Because, pag hindi po natin ito na-check, maaaring ito maging way of distraction. Amen? Kaya laging, ang goal po natin ay magpakumbaba. Dahil ayaw ng Diyos na laging may nakakover sa atin. Ano ba yung mga nagko-cover sa atin? Our sinful nature. Sinful habit. Pag sinabing sinful habit, nag-i-enjoy ka na sa kasalanan. Ano ba yung mga kasalanan na hindi mo mabitawan? At pare mo pa rin, mare. Di ba kapag hindi na tayo nag-i-enjoy sa kasalanan, kinamumuhian na natin yan, dapat ang reaksyon natin ay yung reaksyon na nadidiri. Ew! My gosh! Di ba? Ayaw mo talaga ng kasalanan. Yeah? Kaya kailangan maging malinaw po sa atin yung ating mindset. Lord, gusto ko ng malinis na isipan. Gusto ko yung isipan na laging nagbibigay ng glory sa iyong dakilang pangalan. Amen? Nakakatuwa po yung aming overnight. Talagang ang dami po naming mga napupulot na revelation. Yun po every last Friday. Kaya kung wala po kayong ginagawa, pwede kayo mag-join dito ng bawat buwan. May overnight prayer po tayo dito from 10 p.m. to 4 p.m. Ganun po tayo nagpipray dito sa Mandaluyong habang nagpapalakasan. Amen! Andyan pa ba kayo? Naisip nyo na kung ano yung nagpapatigas sa inyong mga puso. Ngayon, sabihin nyo kay Lord, Lord, matigas pa nga pala ang ulo ko. Di ba? Kailangan mapansin po natin yon. Kasi, nowadays, marami pa rin ganito na believer, pero mayroong pinoprotektahan na habit. May pinoprotektahan na comfort zone. Yeah? Hindi magkaroon ng breakthrough. Kasi, naging relax na sa nakasanayan. Pero, sa kanyang kalooban, I do believe in my heart, meron na ang Lord pangungusap. Dinidil na ng Lord ito sa ating buhay. Pero then again, nagiging strong yung ating personality to hold sa bagay na hindi naman para kay Lord. Amen? Kaya tayo po, magpabasag kay Lord. Amen? Sinong handang magpabasag kay Lord araw-araw? Amen. Paano ba ang Lord bumabasag ng ating character? He will use everyone around you just to test every one of us. Yeah? Si Jesus nga, si Peter pang nasakyan ng kaway. Di ba? Minamahal siyang lubos. Kaya yung mga nagmamahal sa atin, o sa mga may asawa, di ba? Ilang beses na tayong sinubukan. Amen. Nagkasupo ka na. Pero nanatili pa rin tapat kay Lord. Amen? Pwede ba patakpakan natin kay Lord John? Di ba? It is God who preserved the relationship. Kaya, sa mga couple at nagdi-desire na magkaroon ng partner in life, be ready to be tested by your only, truly, one. The two. Yung partner mo. Amen? Parang natakot na yata ang mga kabataan. Sino dito engaged na? In a relationship. Walang magtaas ng kamay Pero pag nagkikwento more than a friend. Ano ba yan? Ayun po, may makukuha po ba tayo? Kay Lord lang tayo magtiwala. 2 Corinthians chapter 3, verse 16 to 18. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away, for the Lord is the Spirit. And whenever the Spirit of the Lord is, there is freedom.
So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Kaya nga po, pagbabago natin araw-araw, ang mga natutunan ko pong song, nung kami babago pa lang believer, doon pa sa Kapitolyo, yung binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Alam niyo yung song na yun? Di ba? Kaya kapag dumadating ka sa pagsubok, kantahin mo ito. Di ba? Hindi natin nalilimutan yung mga songs na ni-offer kay Lord na merong rema sa atin. Kaya po yung kantang yan, halos may rema tayo lahat dyan. Di ba? Na kapag nahawit mo, naalala mo yung mga sabit natin sa buhay, sabit nating ugali, mga ugaling hindi masabayan ng marami. Di ba? Kaya, through our Lord, He can transform us. Amen? Number 2. Check ko lang kayo ha. Baka may inaantok na dyan ha. Wala naman. Number 2, being committed to share the goodness of God. Power of a believer, from inward to outward, binago tayo ng Lord. Hindi na tayo nakapattern sa takbo ng mundong ito. Pero hindi pwedeng hindi ito mangyari sa iyo at sa akin. Dapat naglilingkod na po tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen? Sino po dito ang minsan nakaalala na hatiin ang kanyang tinapay at ibigay sa kanyang naisip na walang pagkain? O, ganito na lang, sa mga well-off sa buhay, yung naglilibre. Sino yung mga malakas maglibre? Taas ang kamay. Malakas maglibre. Wala yata rito. Parating pa lang, Lord. Di, meron dito. Marami dito. Marami dito. Ito na lang. Baliktarin na lang natin. Sino yung malakas magpalibre? Taas ang kamay. Yung malakas magpalibre. Wala pa rin? Marami naman. Wala pa rin ba? O hindi na lang sasama para hindi magastusan. Di ba, minsan nag-play safe tayo. Gastusan na naman ako. Kasama ko naman si brother. Ang hilig laging magaya. Di ba? Pero we need to see, ano bang nasa isipan ng Diyos? Bakit kailangan committed tayo sa paggawa ng mabuti? In Matthew chapter 5, verse 14 to 16, you are the light of the world like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Pag daw po tayo'y gumagawa ng mabuti, sa paligid po natin, umaangat tayo. Ulitin ko. Kapag gumagawa ka ng mabuti, nag-i-start ka ng gumawa ng mabuti, itinataas ka na ng mga kapwa mo o ng mga tao sa paligid mo. Bakit? You are setting good example. Kaya kahit humble ka, hindi naman, konti lang naman yun. Hindi, masyado kang parang nahihiya na sa pagpapaka-humble. Hindi po natin maiiwasan na tayo itaas ng mga tao na nakikita tayo nagbibigay ng halimbawa na mabuti. Tandaan natin na yung halimbawa, mabuti. Pag halimbawa ay masama, pag masama ang halimbawa, di ba, niyuyurakan? Di ba, kabaligtaran, niyuyurakan. Sasama naman ng ugali eh. Di ba, idinadown, niyuyurakan somehow. Pero the moment na ikaw ay gumawa ng mabuti, this word will flow sa buhay mo at sa akin. Kasi kahit humble ka, makikita ng kapwa mo ang mabuting halimbawa that there's power within you na nagagawa mong magbigay ng isang mabuting halimbawa. Amen? Kaya yung mga taong yan, nakamasid sa'yo dahil ikaw ay ilaw. Nagbibigay ng liwanag sa kanilang buhay. Kaya the moment na mawala ang liwanag natin, yung magagandang salita na galing sa kanila, di ba? Unang nababatikos tayo. Yeah? Tayo nababatikos. Minsan nga nakakaligtaan nilang pasalamatan ng Lord, which is ang role natin.
kapag nabigyan tayo ng appreciation, si Lord yun. Paano natin i-reflect? Kunwari, pinuri ka. Ang ganda mo naman. O lalaki ka, gwapo ka. Ang gwapo mo naman. Ang sasagot mo, si Lord yun. Eh, paano yung sa hindi? Di ba? Paano yung hindi? Napaisip. Di ba? Pag po ganon, ang mga bati sa atin ay, pwede po nating sagutin, nag-aayos lang ako ng aking sarili. Ayos lang ng aking sarili at gusto ko, fresh ako kay Lord. Gusto ko, maka-encourage ako na ako ay nagbibihis. Di ba? Yung mga ganong encouragement. Pero yung looks, yes, we all know na galing kay Lord naman lahat ng yan. Pero we can respond in a way na mabibless ang lahat. Diba? Nag-aayos tayo. At kung sasabihin natin, dahil lahi namin, paano yung lahi ng iba? Diba? Kaya, nag-aayos mo tayo ng ating sarili. Humble lang tayo. Amen? Kaya, the moment gumawa tayo ng mabuti, the power within you, nagiging malawak na. Kasi gumagawa ka na ng mabuti. Sino po dito gustong gumawa ng mabuti? Amen? Tayo lahat. Kasi yan po ay heartbeat ng Lord. Amen? Kaya kapag po tayo sumusunod sa Panginoon, imposible ang hindi gumawa ng mabuti. Sino po ditong makakapagsabi na mas gusto niyang gumawa ng mabuti at nasanay siyang gumawa ng mabuti? Amen? Sarili tayo gumawa ng mabuti. Sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa. At there are times ang Lord nangungusap para tayo tumulong sa ating kapwa. Number 3, the last point. Pag po tayo ay believer na, the power as a believer that works within us, gumagawa tayo ng mabuti, the gift of the Holy Spirit ay nagmumove sa atin, ito po ang nangyayari. We become co-builder of God's kingdom. Sino po dito gustong maging co-builder ng Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa? Sabi nga ng Matthew 6, verse 6 to 9, di ba? Minention doon na let your kingdom come here on earth as it is in heaven. Kaya, kapag co-builder po tayo ng Panginoon, ito po yung sinabi ni Peter. 1 Peter chapter 2, verse 5 to 6. And you are a living stones, buhay na bato, that God is building into His spiritual temple. What's more, you are His holy priest. Through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that pleases God. Verse 6, as the scripture says, I am placing a cornerstone in Jerusalem, chosen for great honor, and anyone who trusts in Him will never be disgraced. Ito po ang projection ng Lord sa atin. Kapag ikaw ay naging believer, gumagawa ka para sa karian, nagiging co-builder ka, tayo ay kinukonsider ng Diyos na bahagi ng kanyang spiritual temple sa langit. Amen? Kaya yung paggawa natin, all at the same time, patuloy tayong nag-e-effort, patuloy tayong humihingi ng transform life, patuloy tayong gumagawa sa kaharian ng Diyos. Ito po, napansin ko, kapag ikaw ay discouraged, pero ikaw ay nag-move to encourage someone, yung ini-encourage mo, kahit discouraged ka, may encourage ka through that person. Sino po naka-observe ng ganon? Yung down na down, pero nag-encourage ka pa rin. Which is, nag-i-expect ka may mag-i-encourage sa'yo, pero wala. Then meron palang mas matindi ang pagsubok sa'yo, mas grabe, mas matindi. Naramdaman mo, pagsubok ko pala, masyado ko na namang dinamdam. Ito palang aking kasamang ito, halos talagang walang-wala na. Di ba? Mapapansin natin, in such a way, na nag-aalaw ang Lord na makita natin ang ating mga sarili apart from the Lord, ang hirap mabuhay. Amen? Kaya malinaw po ng nais ng Lord, manatili ang kanyang work sa atin, maging living stone tayo ng Panginoon at ito po, kailangan natin tanggapin. We are considered the priest. Pag sinabing priest, representative tayo ni Christ.
Amen? Pag representative tayo ni Christ, may mga words sa ating mga labi na nababago, action na nababago. Amen? Kaya nililinaw ng Diyos sa atin ng isang bagay. Bahagi tayo ng kanyang journey. Amen? In Hebrews chapter 13, verse 15 to 16, lapit na po tayo matapos, binanggit doon yung sacrifice. Spiritual sacrifice. In verse 15 of book of Hebrews chapter 13, sabi dito, therefore, let us offer through Jesus a continual. Ano sabi? Continual sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name. And don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that pleases God. Kaya nga po, pag tayo nakakilala sa Panginoon, hindi pa pwedeng mag-stop ka na lang bilang believer. That you will go to the church, you will worship the Lord, then balik ulit sa iyo yung routine ng trabaho or business, pamilya, then after ulit ng 6 na araw, linggo-uli, atid-uli. Hindi po ganon. Yan ay dapat manganak or magbunga ito po ng sacrifices. Ano ba yung sacrifices? Isama mo ang iyong mga pamilya. Invite mo ang anak mo. Kahit huwag kang magsawa sa mag-invite. Sino po dito nagsasawa ng mag-invite? Sa kanyang pamilya. Ako po, kapag hindi na ako na-entertain through verbal invitation, meron naman tayong messenger. May Instagram. Ay, maganda pa doon. Talagang nakakonstruct pa. Ang haba, para nagbabasa ng sulat. Yeah? Hindi po dapat tayo sumuko sa pag-i-invite. Amen? Kasi, ang mga sacrifices pong tunay ganito, ang hirap magpuri kapag may pagsubok ka. Ang hirap magpuri pag wala ka ng kakainin. Ang hirap magpuri pag wala ka ng pera. Ang hirap magpuri pag wala kang trabaho. Pero ang sacrifices doon, pumunta ka sa church, gumawa ka ng parang kahit wala kang pera, nakisakay ka kay brother or kay kuya, at may times pa nga naglakad dahil malapit lang naman sa church. Those are the sacrifices na kahit mahirap, ginagawa ng paraan. Di ba ang sacrifices, mahirap, pero ginagawa ng paraan. At lalo't higit kung hindi para sa Panginoon, para sa ating paglago. Dahil ang Diyos ang siyang babago ng ating buhay. Amen? In Matthew chapter 7, verse 21 to 24, this will be our last slide. Ayan. Ang haba. Okay lang ba kayo dyan? Kailangan po nating manamnam ito. Not everyone who calls out to me. Matthew 7, verse 21 to 24. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually, the word is, who actually. Pag sinabing actually, laging ginagawa. Who actually do the will of the Father in heaven will enter. We prophesy in your name and cast out demon in your name and perform many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who breaks God's law. Anyone who listens to my teaching follows. It is wise. Sorry, namuntal na po ako. Like a person who builds a house on a solid rock. Dito po, ang subject ay believer, mga Christian. Ang sabi doon ng Panginoon, nagpalayas ka nga ng demonyo, nagpagaling ng may sakit, gumawa ka ng himala, pero hindi kita nakikilala kasi hindi mo ginagawa ang aking kalooban. Ang sabi doon, hindi daw tayo makakapasok sa kaharian ng langit, ng Diyos. Kaya may warning sa atin. And Lord, every day in our life, kapag pala nagiging lawbreaker tayo, pero we are enjoying the miraculous sign, performing healing and deliverance, pero wala sa iyo ang God's law. As Joshua chapter 1 verse 8 mentioned, that we need to meditate it day and night hanggang sa masunod natin lahat ng ito, di ba? Pag wala pala ito sa atin, hindi pala tayo makakasama sa kaharian ng Diyos. And there is a power. Di ba? Ang sabi, power of a believer. Kaya lang dito, sa perspective na ito,
naniwala siya sa Word. Yung capacity and power and authority ng salita. Kaya sinamahan siya ng himala ng Diyos, ng pagpapagaling, deliverance. Kaya lang, how about your life? How about our life? Kamusta ang ating buhay? Paano ba natin dinadala ang kabanalan? Paano ba natin dinadala ang katwiran ng Diyos sa bawat araw? If God intentionally says this, may warning po sa atin. Kaya lagi po encouragement sa bawat isa, sabay-sabay tayo maglingkod. Hanggat may lakas. Minsan, ang kinatatakot po talaga natin, hindi yung task hindi yung trabaho, but the commitment. Yung commitment, kapag pinag-uusapan na, doon na umatras ang marami. Hanggang dito lang kaya kong gawin. Hanggang doon lang ako. Pero ang sabi ng Lord, only those who actually do the will of my Father. Ibig sabihin, araw-araw, dapat pala natin gawin. Araw-araw tayo magpatawad. Sa mga nagkakasala sa atin, araw-araw din tayo humingi ng tawad kapag tayo nagkakasala. Those are the sacrifices that God is saying to us. This time, sige po tayo pong tumayo. Let us offer a song sa ating Panginoon. Let us aim the power of a believer. I trust in you all of my days. Come on, church. I Itiwala mo trust kay in Lord ang you buhay mo, ang future mo. all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, our promises. You'll never leave me nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises.
trust in you. Come on, church. May invite everyone na ang kanang kamay mo, ilagay mo sa tapat ng iyong puso. And hear this voice. How many times that we rebel? You rebel sa salita ng Diyos. Naging rebellious at hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. How many times? Batid mo sa iyong sarili, sa ating mga buhay, kung saan tayo nagiging matigas. And the power of the Lord is waiting for you to be humbled. Lord, sa oras mong ito, I'm declaring right now, sa bawat puso ng iyong anak na naririto, ano man ang inilagay ng kaaway na stronghold, whatever form of rebellious spirit in the hearts of your people over this place, lahat ng uri ng pagmamatigas sa kalooban ng Diyos, lahat ng uri ng kilos ng kapangyarihan ng kaaway, lying tongue, we rebuke you in the name of Jesus. We rebuke all form of resistance sa kalooban ng Diyos. Lahat ng kilos ng kaaway, winawalang bisa ko sa buhay ng bawat isa na I declare, O God, ng iyong salitang patuloy na maghari sa buhay at isipan ng bawat isa at hayaan mo, Diyos, sa puso ng bawat isa maghari ang iyong pag-ibig. I pray, O God, that you will guide everyone to realize ng pagsunod sa iyo ang pinakamahalagang moment ng buhay na maaari naming maranasan. Lord, I pray that everyone today will become a good, faithful follower, believer that received the power from the Almighty One. I declare, O Diyos, na walang sino mang naririto ang hindi magiging masunurin. Everyone will become obedient to the Word and to your will. At hayaan mo, O Diyos, sa oras na ito, na lahat ng gawa ng kaaway na magnakaw, magwasak at pumatay, any form of rejection to your will and to your word, lahat ng kilos ng pagre-rebelde sa salita ng Diyos, we rebuke them all. In the name of Jesus. Sabihin na iyong labi, ayaw kong maging rebellious sa Diyos. Come on, church. Say it. Call it to our God. Ayaw ko na maging rebellious sa aking Diyos. Starting today, my life ay patuloy na maglilingkod at susunod sa dakilang Diyos. Ako na lang po magpipray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we are yours. Pag-aari mo kaming lahat. Walang sino mang tumawag sa dakila mong pangalan na hindi mo pag-aari. It's your moment, O God, to cleanse everyone, to purify us every day. Allow us to become a channel of your goodness, and let every good deeds na kaya po naming magawa, tulungan mo kaming lahat, O Diyos, na magampanan po namin ang may buong katapatan ng lahat ng ito. And I pray to my brethren, allow them, O God, to live a life na may kabanalan at katwiran mo, O Diyos. I pray, O God, na ang buhay ng bawat isa ay patuloy na maglilingkod sa dakila mong kalooban at walang sino man, Panginoon, ang malalaglag sa bawat isang naririto, bagkus ang lahat ay magbubunga ng tig-30, tig-60 at tig-100. A multiplication, O God, will flow, O God, sa buhay ng bawat isa. At kung ikaw ay nananampalatayang ikaw yon, ay magsabi ka ng malakas na Amen and Amen.